May mga gabi na ang oras ay tila humihinto at sa pagitan ng mga tunog ng elevator at huni ng aircon, may lihim na naghihintay sa dilim. Isang damdaming hindi mo inaasahan, ngunit sa unang pintig ay alam ng hindi mo na to malalagpasan. Ako si Junie. At sa kabila ng lahat, hindi ko inaasahan na ang trabaho ko sa hotel bilang room service attendant ay magiging simula ng isang gabi. At isang pagtingin na babaguhin ang lahat. Room service? Tawag ko. At agad na binuksan ng isang lalaki ang pinto. Si Dildo. Hindi ko alam kung bakit pero sa unang tingin parang tumigil ang mundo. Ang ngiti niya, kahit simpleng ngiti lang, ay may init na kayang patayin ang lamig ng hotel corridor. Thank you, sabi niya. At tumingin sa akin ng diretso, hindi mabilis, hindi rin malakas, pero sapat para maramdaman ko yung kabog sa dibdib ko. Habang inilalapag ko yung tray, napansin kong may kakaiba sa paraan ng pagtitig niya. Hindi ito basta-basta pagtingin ng bisita sa attendant, para bang may kwentong gusto niyang ipahiwatig ngunit natatakot. Gusto mo ba ng tubig habang nandiyan ka? Biro niya. Medyo awkward pero may kilig na hindi ko may paliwanag. At eto napangiti ako, sabi ko, okay po, salamat. Hindi ko alam noon pero iyon ang simula ng isang gabi at isang kwento na hindi ko na muling malilimutan. May mga simula na tila walang kabuluhan, ngunit sa bawat titig at ngiti, may lihim na naghihintay. At ang gabi, bagaman ordinaryo, ay nagbubukas ng pinto para sa hindi inaasahang pag-ibig. May mga pagkakataon na kahit nakatayo ka lang sa tabi, parang bawat pintig ng puso mo ay sumasabay sa bawat hagod ng oras. At sa elevator ng isang ordinaryong hotel, may lihim na nagsisimulang maglakbay. Hindi ko alam kung bakit pero simula nung makilala ko si Dildo sa room service, tila naging sentro siya ng bawat abala at katawa-tawang nangyayari sa akin. Ngayon nakasakay ako sa elevator. Dala ko ang cart ng malilinis na baso at mga towel. At eto siya, nakatayo rin doon. Parang hindi sinasadyang magkakasabay kami. Junie? Bati niya. May konting pangungulila sa tinig niya. At ang sabi pa niya, akala ko wala na akong makakausap sa gabi. At eto natawa ako. Sabi ko naman, ako rin po. Parang gabi na pero wala pa rin akong makasabay sa chat sa staff group. At eto, napatigil ang oras at tumitig siya sa akin ng matagal. At ang sabi niya, alam mo, hindi ko ordinaryong attendant, Junie. Umulan ng bahagya ang pisngi ko pero nagtangkang maging cool. At ang sabi ko, salamat po. Siguro
Siguro naman po, ordinaryo lang po ako. Hindi ordinaryo ang tumawa ka. Sabi niya, sabay ngiti na may kakaibang init. Lalo na kapag ganito ka ngumiti habang nakatitig sa akin. Wika pa niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kuryente sa ere. Tumigil ako ng konti at naramdaman ko rin yung kaba sa dibdib ko. Ang simpleng elevator, nagbago ang tunog. Tanging huni ng mga gears at tibok ng puso namin lang. Biglang bumukas ang pintuan at sabay kaming lumabas. Halos magkadikit yung kamay pero hindi niya hinahawakan at hindi rin ako sumobra. Simpleng titig lang na puno ng walang sinasabing pangako. Room service? Biro ko para piliting patawanin ng sarili ko. Ngunit alam ko sa gabing yun, sa elevator na yun, may simula ng isang kwento na puno ng kilig at halakhak. May mga gabi na ang mundo ay tila maliit lang. Isang elevator lang, isang titig lang, isang ngiti. Ngunit sa maliit na espasyo ngayon, nagsimula na ang isang lihim ng paglalakbay patungo sa isang gabing hindi malilimutan. May mga sandali na ang bawat halakhak ay may kasamang tibok ng puso at sa bawat abalang kamay na nag-aayos ng simpleng tray, may lihim na naglalaro sa pagitan ng dalawa. Hindi ko akalaing magiging ganito ang gabi ko. Nakakatawa, nakakakilig, at puno ng mga pagkakataong hindi ko may paliwanag. Kasalukuyan ako nag-aayos ng minibar sa kwarto ni Dildo. Dala ko yung bagong stock ng chips, soft drinks at chocolates. Bigla akong naramdaman ng presensya niya sa likod ko. Ikaw na naman. Biro niya. Medyo nagpapaimo pero halatang natatawa rin. Opo, room service po. Sagot ko. Pilit na professional ngunit sa isang iglap, nadulas ako sa carpet. Hindi malayo pero sapat para mapatong ang kamay ko sa kanyang braso. Junie, are you okay? Sagot niya. Halos sabay din ng isang maliit na tawa na nakakahawa. Okay lang po. Pero ramdam ko yung init ng braso niya at ang kaunting pagdikit namin ng posisyon. Napansin kong tinitigan niya ako na parang may gustong sabihin. Alam mo, parang gusto kong hawakan ka ng mas matagal. Pero hindi ko alam kung pwede. Wika niya. Namula ako at hindi ko alam kung anong sasabihin. Halos tumigil ang oras habang nakatingin kami sa isa't isa. Ang simpleng minsan na pagtatagpo naging sentro ng kilig ko. Isang gabing puno ng tawa, kuryente, sa pagitan namin. Okay na po ba yung minibar? Tanong ko at pilit akong ngumiti. Perfect. Pero mas gusto ko kung ikaw na rin yung kasama sa bawat perfect moment. Wika niya at sabay ngiti na nag-iwan ng kakaibang init sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero alam ko, ang gabing ito ay simula pa lamang. Sa bawat tawa at halakhak, may lihim na dahan-dahang bumubuo sa puso. At sa mga simpleng eksena, isang tray, isang baso, isang titig, nagsimula yung kwento ng isang gabing mainit at hindi malilimutan.
May mga gabi na ang dilim ay hindi takot kundi pagkakataon. Para sa mga titig, halakhak at lihim na hinahanap ng puso. Sa liwanag ng buwan, ang bawat titig ay nagiging lihim na pag-ibig. Hindi ko akalaing ang simpleng gabi sa hotel ay magiging ganito. Habang nag-aayos ako sa room service cart sa hallway, biglang bumagsak ang ilaw, nag-blackout. Napasigaw ako, medyo natigilan, habang si Dildo ay tumatawa sa likod ko. "Johnny, relax ka lang," sabi niya sabay hawak sa akin para hindi ako matumba. Ang init ng katawan niya kahit sa dilim, nararamdaman ko. Okay na po," sabi ko. Ngunit ramdam ko yung kaba sa dibdib ko. "Gusto mo, tulungan kita sa candlelight setup ng minibar?" Biro niya sabay tawa. At dahil sa dilim, pareho kaming nagkakagulo sa paghahanap ng mga kandila at flashlight. Ang simple naming task, maging full-blown comedy show, may asul na kandila na nabasag, may soft drinks na natapon. Johnny, sorry. Akala ko okay lang," sabi niya na medyo embarrass, sabay tawa. Okay lang po. Walang problema," sagot ko naman, ngunit hindi ko maiwasang mapangiti sa kanya. Pagkatapos ng konting kaguluhan, naupo kami sa kama niya. Hawak ang mga candles at flashlight, at sa isang katahimikan, tiningnan niya ako. "Johnny, alam mo ba, kahit hindi nakakatawa yung nangyari, masaya ako kasi nandito ka." At eto, namula ako at ang sabi ko, "Ako rin po, Dildo, kahit medyo nakakapanik." At sa dilim ng kwarto, parang tumigil ang oras. Ang simpleng blackout naging dahilan para magkasalo kami sa tawa at sa isang maliit na pagkakalapit. Dalawang puso na unti-unting nagkakaintindihan. May mga dilim na hindi nakakatakot kundi nagbubukas ng puso. Sa gitna ng tawa at liwanag ng kandila, natutunan namin ang gabi ay hindi lamang tungkol sa ilaw, kundi sa tibok ng puso ng isa't isa. May mga sandali na ang tawa ay nagiging tulay ng damdamin. At sa bawat hindi inaasahang pangyayari, natutuklasan mo ang isang lihim na pag-ibig na matagal mo nang hinahanap. Hindi ko alam kung paano namin nagagawa itong dalawa. Ang sabay na magtawanan sa simpleng hotel corridor na parang eksena sa pelikula. Ngayon, dala ko yung cart ng room service papunta sa suite 712 at biglang bumukas ang pinto at hindi si Dildo. Pasensya na po," sabi ko. Halos matumba ako. Ngunit tumitig ako sa nakatayo sa pintuan. Si Dildo pala, nakangiti, may hawak na jacket. "Johnny, akala ko iba yung tatawag sa akin," biro niya sabay halakhak. Room service po. Lagi po ako nandyan kapag kailangan," sagot ko na medyo nahihiya. Habang nag-aayos ako ng tray, may napansin akong kakaiba. Ang pinto ng kabilang kwarto ay bahagyang bukas. Tila may guest na hindi inaasahan. Mukhang may unexpected guest tayo," biro niya sabay tawa. Ano po?
Tanong ko na medyo naguguluhan. Relax ka lang, Junie. Pero teka, huwag kang matakot, kasama mo ako. Sa nakakatuwang sitwasyon, nagkasabay kaming nagtawanan, medyo nagkakagulo sa tray at napalapit ng husto, parang walang ibang tao sa buong hotel kundi kami lang. Junie, alam mo, gusto kong lagi kang nandyan, hindi lang para sa room service, kundi para sa akin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ang puso ko, parang gusto kong sumabog. Dildo. Sabi ko. Ngunit napangiti lang kami ng sabay. Alam namin pareho na pareho yung nararamdaman namin. Isang bagay na higit pa sa simpleng pagkakaibigan. May mga gabi na ang tawa ay nagiging wika ng puso. At sa gitna ng mga aksidente at simpleng tagpo, natutunan naming ang bawat sandali ay maaaring simula ng isang pag-ibig na walang hanggan. May mga gabi na kahit tapos na yung serbisyo, ang damdamin ay patuloy na nananatili. At sa bawat pag-alis at pagbabalik, natutuklasan mo na ang puso ay hindi basta sinusuri ng oras, kundi ng tibok ng pag-ibig na hindi mapipigil. Ngayon ang huling gabi namin sa isang linggong magkakasabay sa hotel. Ako, dala ang cart ng room service at si Dildo nakangiti sa aking paglapit. Junie, gusto ko lang malaman mo na hindi ko na kayang itago eh. Mahal kita. Sabi niya sabay titig na may kakaibang init. Namula ako ng bahagya at ang mundo ko parang tumigil. Dildo, ako rin po eh. Mahal din kita. Ngumiti siya at sabay hawak yung kamay ko. Parang lahat ng tawa, lahat ng awkward moments, lahat ng blackout at minibar mishaps ay nagdala sa amin ng eksaktong sandaling ito. Naglakad kami sa hallway, hawak yung kamay, parang kami lang yung tao sa buong hotel. At ang simpleng check-out, nagbago sa check-out ng puso. Junie, ready ka na ba sa totoong mundo kasama ako? Tanong niya sa akin. Ready na po. Basta kasama po kita. Sagot ko sabay ngiti na hindi ko na kayang itago. At sa bawat pitig ng puso, bawat titig ng mata, natutunan naming ang pag-ibig ay hindi lang basta tungkol sa oras o espasyo ng kwarto, kundi sa bawat sandali na pinipili mong tumingin, tumawa at magmahal ng buong puso. Makalipas ang ilang taon, nakaupo kami sa parehong hotel. Ngunit sa ibang pagkakataon ngayon, hindi na bilang room service at guest. Si Dildo ay hawak yung kamay ko habang nakangiti sa akin. Naalala mo ba yung minibar mishap at yung blackout night? Biro niya. Nakakakilig pa rin no? Kahit ilang taon na yung nakalipas. Sagot ko sabay tawa. At sa bawat tawa titig namin, alam naming iisa yung kwento namin. Isang gabing mainit na nagsimula sa simpleng room service at nagbunga ng isang pag-ibig na tumagal ng panahon. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.